Hi everyone! Another lesson tayo. So, ang lesson natin ngayon is about grades and math, quarter 1, module 6. Okay, nasa module 6 na tayo ng grades and math. And that is division of polynomials. So, uunahin natin ang division of polynomials. Before tayo mag-proceed sa division of polynomials, i-refresh lang natin ng konti ang ating kaalaman about polynomials. Okay, so meron tayo dito, write the following polynomials in standard form and identify the degree, leading coefficient, and the constant term. Okay, so meron tayong tatlong example dito. So, first, second, third, gawin natin siyang standard form. Ilalagay natin ang kanyang degree, ilalagay natin ang leading coefficient, at ilalagay natin ang ating constant term. Okay, so pwede nyo i-pause ang ating video tapos sagutan niyo siya. And later on, i-check natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Before natin sagutan ang ating mga examples, okay, so the expression 2x to the 4th power minus 9x cubed plus 21x squared plus 26x plus 7 is a polynomial expression. Okay, so as you can see, ang given natin dito is a polynomial expression. Now, isusulat natin ang number of terms, ang leading term, ang leading coefficient, ang highest exponent, ang degree of polynomial, and the last term or the constant term. Base dito sa ating given, so ano yung ilang number of terms meron tayo? Kapag sinabi mong terms, yun ang mga terms are separated by plus and minus sign. Okay, so i-count natin siya. Ang mga terms again is separated with minus and plus sign. Okay, so meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so meron tayong 5 term. So, isulat lang natin na ang ating number of terms is 5. And the next, leading term. Leading term, ibig sabihin ang nangunguna na term. So, ano yung nangunguna na term? See, 2x to the 4th power. Okay? So, 2x to the 4th power. So, ito yung leading term natin or nangungunang term. Now, ang leading coefficient. Ang leading coefficient is yung nangungunang coefficient. So, itong number na nandito, itong number natin is tinatawag natin itong numerical coefficient. Okay, so ang leading coefficient natin is si 2 kasi siya yung nangunguna. And then highest exponent, itong mga number na nasa taas, ang tinatawag nating exponent. Si x, automatic meron siyang 1 na exponent. So ang highest exponent natin is 4. Ang degree of polynomial. Ang degree of polynomial, kung ano yung highest exponent natin, ibig sabihin, yun din ang degree ng ating polynomial. So, since 4 ang highest exponent natin, so ang degree of polynomial natin is 4. And then last term. Okay, so ano yung last term natin? Si 7. So, si 7 is tinatawag din natin siyang constant. So, among the terms here, si 7 lang yung constant term natin. Okay? So, hindi siya magbabago. 7 talaga ang kanyang value. So, alam na natin ang mga terms na ito. So, kung nalilito kayo or nakalimutan nyo siya kasi ang topic na ito is nasa grade 7 math quarter 2, pwede nyo siyang balikan. Marami tayong mga videos about dito. So, itong given natin dito, nakita nyo siya na naka-standard form siya. Ano ba yung ibig sabihin ng naka-standard form? Naka-standard form siya kapag ang kanyang exponent is naka-arrange from greatest to least. So, gaya nito, 4, 3, 2, si x merong 1, and then ang constant. So, naka-arrange ang kanyang exponent from greatest to least. Okay, so ganito yung standard form. So, dapat alam natin kung paano gagawing standard form ang ating given. Kasi, kapag nagdi-divide tayo, dapat naka-standard form ang ating given. And I think alam na natin kung paano gagawing standard form ang ating given, kung paano natin aalamin kung ano yung kanyang degree, ano ang kanyang leading coefficient, at ano ang kanyang constant term. Okay, sagutan muna natin siya. So, ang number 1 natin, ang standard form is i-arrange natin ang kanyang exponent from greatest to least. So, ang pinakamataas is si 3. So, magiging 6x cubed. Tapos, 2 minus 16x squared. Tapos, ni 2 is 1. So, plus 17x. And then, lastly, ang ating constant. So, negative minus 6. Okay. So, ito na yung standard form natin.
6x cubed minus 16x squared plus 17x minus 6. So, ano yung degree natin? 3. Dahil si 3 yung pinaka-highest exponent. And then, ang leading coefficient natin is si 6. At ang ating constant term is negative 6. Ayan. So, napaka-importante na alam natin kung paano siya gawing standard form para ma-identify natin ang kanyang degree, ang leading coefficient, at ang kanyang constant term. Next, so ang pinakamataas na degree is si 3 pa rin. So, 8x cubed. Next is 2 plus 12x squared. Next is 1 plus 36x. And then, ang ating constant, minus 36. So, ang degree natin ulit is 3. Ang ating leading coefficient is 8. At ang ating constant is negative 36. Okay, so third example, ang pinakamataas is 4. So, 2x to the 4th power. Next is 3 minus 9x cubed. Next is 2 plus 21x squared. And then next is, meron ba tayong 1? Meron. See, negative 26x. And then ang ating constant, plus 7. So, 2x to the 4th power minus 9x cubed plus 21x squared minus 26x plus 7. Okay, so ang degree natin is 4. Ang leading coefficient is 2. At ang ating constant is positive 7. Alam na natin kung paano i-identify. So ngayon punta na tayo sa ating division of polynomial using long division. Okay, so mag-divide na tayo ng polynomial using long division. So the procedure is similar to the procedure used in dividing whole numbers. So sa pag-divide natin ng polynomial, same lang yung procedure na ginagamit natin sa division ng whole numbers. Tapos, kailangan isulat natin ang ating dividend into standard form. At kung merong kulang na term, magdagdag tayo ng 0 or lalagyan lang natin siya ng 0. And then, ang dividend at ang divisor is dapat naka-standard form. Okay? So, gaya nito. So, dapat naka-standard form talaga siya before tayo mag-divide. So, i-divide na natin siya. Kapag nagdi-divide tayo ng polynomial, ang tatandaan natin is ang leading term lang yung i-divide natin. Okay, so for example, this one. So, si 2x squared yung ating leading term. So, itong ating dividend, ito ang ating divisor, at ang sagot natin dito sa taas is tinatawag nating quotient. So, ang leading term natin na si 2x squared, i-divide natin sa leading term ng ating divisor. Ang leading term ng ating divisor is si x. Okay? So, i-divide natin si 2x squared kay x. 2x squared divided by x is equal to 2x. Okay, so ang division din, kailangan alam nyo yung exponents or laws of exponent. Okay, so kung nalilito kayo, panoorin nyo rin ang ating video about laws of exponent para maintindihan nyo siya kung paano ba yung dinidivide ang mga exponent. So again, 2x squared divided by x, kasi leading term lang yung i-divide natin, is equal to 2x. Now, ang sagot natin na 2x is saan natin siya ilalagay? Sa taas ni 5x. So, dapat naka-align siya kung saan ang exponent na kagaya niya. So, since 2x ang ating sagot, so dito natin siya ilagay sa taas ni 5x. Okay? So, 2x. Next to division is multiplication. So same lang talaga sa normal numbers na dinidivide natin, na DMSB, division, multiplication, subtraction, bring down. So, next is multiplication. So, 2x times x is equal to 2x squared. And then 2x times positive 5 is equal to positive 10x. Okay. So, now isubtract natin siya. Take note sa mga signs ha. Kapag nag-subtract tayo, meron na tayong signs dito sa dalawa. Okay? So, nag-subtract tayo, i-multiply natin ang mga signs nila. So, dahil positive si 2, magiging negative siya. Dahil positive din si 10x, magiging negative siya kasi negative times positive is negative, negative times positive is negative. Okay? So, napaka-importante na tatandaan nyo ang sign natin, ha? So, proceed na tayo. So, 2x squared minus 2x squared is 0. And then, 5x minus 10x is negative 5x. So, next to subtraction is bring down. Okay? So, i-bring down natin si negative 23.
So bring down negative 23 and then balik sa division. Okay, so nakita nyo ha, same lang talaga yung process. First, balik tayo sa division. So ang leading term lang din yung i-divide natin. So si negative 5x at si x. So negative 5x divided by x is equal to negative 5. Okay. So negative 5 after multiplication. So negative 5 times 5 is negative 25. And then negative 5 times x is equal to negative 5x. And then subtract. So negative and negative, magiging positive si 5x. Negative times negative, magiging positive si 25. Okay, so tatandaan nyo ha. So negative and positive is 0. And then negative and positive is subtract. So negative 23 plus 25 is positive 2. Okay, so meron pa ba tayong ma-bring down? Wala na. So, ibig sabihin, ang ating 2 is remainder natin siya. So, therefore, ang sagot pala natin sa 2x squared plus 5x minus 23 divided by x plus 5 is equal to 2x minus 5. Meron tayong remainder na 2. Hindi natin siya pwedeng ilagay na remainder 2. Hindi ganyan. Okay? So, sa mga whole number yan siya. Ang ilalagay natin dahil positive siya, so plus 2 over the divisor na x plus 5. Okay, so ito na yung sagot natin. Ayan, so madali lang mag-divide ng polynomial, no? Using long division. Ayun naman, ang gagawin natin is divide polynomial using synthetic division. So kung madali lang ang long division, mas madali para sa akin ang synthetic division. So synthetic division naman tayo. Ang synthetic division is a shorter method when polynomial is to be divided by a binomial. Okay, so shorter method siya, no? Kaya mas madali siya. So ang gagawin natin sa ating synthetic division, ang gagawin natin is isusulat natin ang ating mga numerical coefficients. So, sabi ko nga kanina, ito, mga numerical coefficient natin. So, isusulat natin siya. So, first is 3. And then next is 4. Take note na ang ating given is meron siyang missing term. Bakit merong missing term? Kasi ang exponent natin is 3, tapos 2, tapos wala tayong exponent na 1. So, therefore, maglalagay tayo ng 0 dito. And then, pagkatapos is si 8. Okay. So, yan ang sinasabi kong kanina na kapag meron tayong missing term, lalagyan nyo siya ng 0. Kasi wala tayong x dito. So, 2 tapos constant agad. So, ngayon is ang ating divisor x plus 2. Si x plus 2 is i-equate natin siya into 0. So, x is equal to si 2. Ilipat natin sa kabila. So, magiging negative 2. Okay, so itong si negative 2, isusulat lang natin dito, negative 2. Ayan, and then, ang gagawin natin is, i-bring down natin itong ating first number. So, si 3, i-bring down natin. And then, pagkatapos si 3, i-multiply natin kay negative 2. So, 3 times negative 2 is equal to negative 6. Now, saan natin isusulat si negative 6? Sa kasunod na number. So, dito natin isulat si negative 6. And then, 4 minus 6 is equal to negative 2. Okay? So, si negative 2 naman, i-multiply naman natin ulit kay negative 2 or sa ating divisor. So, negative 2 times negative 2 is equal to positive 4. So, dito naman natin isulat si positive 4. So, 0 and 4 is positive 4. And then, si positive 4 naman is i-multiply natin sa ating divisor again. So, positive 4 multiplied by negative 2 is equal to negative 8. So, positive 8 and negative 8 is equal to 0. Okay. So, dahil meron na tayong mga number dito, ang gagawin natin sa ating sagot is isusulat na natin siya. Take note na ang ating exponent dito is cube or 3. So, ang gagawin natin sa ating sagot is mag-subtract tayo ng isang exponent. Gaya ni 3. So, si 3 is magiging 2. So, mag-start tayo sa 2 na exponent. So, dahil 3 tayo dito, so ang gagawin natin is 3x squared. Instead of 3, gawin natin 2 kasi mag-subtract tayo ng 1 exponent. And then negative 2, so negative 2x. Kasi ang kasunod ni 2 is 1. And then 4 plus 4. Okay.
So, ito na yung sagot natin. 3x squared minus 2x plus 4. Wala tayong remainder kasi 0 na siya dito. So, ito na yung sagot. Diba napakadali lang kapag synthetic division ang ating gagawin. Dito naman tayo sa example number 2. So, 6x to the 4th power plus x cubed minus 8x squared plus 7x minus 6. So, as you can see, kompleto ang ating mga terms. So, 4, 3, 2, 1, and then constant. Wala tayong missing term. And then, ang ating divisor is 2x minus 1. So, isusulat lang natin ang ating mga numerical coefficients. So, that is 6. And then, si x, meron siyang numerical coefficient na 1. And then, negative 8. And then, positive 7. And then, negative 6. Okay, so ang divisor natin, take note na ang ating divisor is meron siyang numerical coefficient. So, i-equate natin siya into 0. 2x minus 1 is equal to 0. So, 2x is equal to, ilipat natin si 1 sa kabila, magiging positive. So, 2x is equal to 1. So, i-divide both sides ng 2 para si x yung maiwan. So, x is equal to 1/2. So, ang ating divisor is positive 1/2. So, again, ang unang gagawin natin is i-bring down natin ang ating first term or ang first number natin si 6 and then i-multiply natin kay 1/2. So, 6 times 1/2, 6 times 1 is 6, divided by 2 is 3. So, dito si 3 natin ilagay kay 1, sa baba ni 1. Okay, so 1 plus 3 is positive 4. So, si 4 naman, i-multiply natin kay 1/2. So, 4 times 1 is 4, divided by 2 is 2. Positive 2. So, dito sa baba ni negative 8. So, negative 8 and positive 2 is negative 6. And then, multiply again. So, negative 6 times 1 is negative 6 divided by positive 2 is negative 3. So, positive 7 and negative 3 is positive 4. And then, multiply again. So, 4 times 1 is 4 divided by 2 is 2. Positive 2. Negative 6 and positive 2 is negative 4. Okay. So, 6, 4, negative 6, 4, and negative 4. Tandaan nyo na meron tayong numerical coefficient na 2. So, ang gagawin natin is, i-divide natin ang ating third row ng 2. So, i-divide natin sila lahat sa 2. Mali, dapat dito. So, itong mga number natin sa third row, i-divide natin lahat sa 2. So, 6 divided by 2 is 3. 4 divided by 2 is 2. Negative 6 divided by 2 is negative 3. Positive 4 divided by 2 is 2. Okay, so take note na ang last number natin is itong ating negative 4 is tinatawag nating remainder. So, si remainder natin, hindi natin siya pwedeng i-divide sa negative 2. Okay, so itong apat na number lang ang i-divide natin. So, ngayon, pwede na nating isulat ang ating sagot. So, ito na yung mga number natin. So, 3. Dahil 4 ang highest exponent, so ang answer natin dito is 3. Mag-start tayo sa 3 kasi mag-subtract tayo ng isang exponent. So, 3x cubed plus 2x squared minus 3x plus 2. And take note na meron tayong remainder, negative 4. So, minus 4 over our divisor na 2x minus 1. Okay, so ito na yung sagot natin sa ating division. So, 3x cubed plus 2x squared minus 3x plus 2 minus 4 over 2x plus 2x minus 1. Okay, so dapat dito pala yung minus natin. Minus 4, 2x minus 1. Okay, so dapat ganyan pagkasulat. O, di ba napakadali lang mag-divide gamit ang synthetic division. Basta ang tatandaan nyo lang kapag merong missing term, maglalagay kayo ng 0 at pagkatapos sa pagsulat ng inyong sagot, mag-subtract kayo ng isang exponent para masulat nyo ang iyong sagot. And take note na ang last number natin is our remainder. Okay, so that's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!